Kumusta? Welcome sa ating paghimay ngayon. May isa akong tanong para sa iyo at gusto kong maging tapat ka. Pagkatapos ng isang mahabang linggo ng trabaho, pagtingin mo sa wallet mo, sa bank account mo, naitanong mo na ba sa sarili mo? Teka, saan napunta lahat yon? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Para sa ating pagsisiyasat ngayon, sinuri namin yung mga materyales na pinadala mo. Mga ulat to mula sa Philippine News Agency, Business World, Rappler, at marami pang iba. At lahat sila parang umiikot sa isang malaking kabalintunanan. Isang malaking tanong, no? Oo. Bakit sa isang bansa na bumababa raw ang unemployment rate, ang sigaw pa rin ng napakaraming Pilipinong may trabaho ay kapos pa rin ako? Yan. Yan mismo yung misteryo na susubukan nating himayin ngayon. Ang misyon natin ay alamin kung bakit may ganitong disconnect. Agwat, no? Ramdaman sa sikmura ng ordinaryong pamilya. Aalamin natin kung bakit yung pagkakaroon lang ng trabaho parang hindi na sapat. At ano ba talaga yung mga nasa likod ng pakiramdam na yan? Okay, sige. Simulan natin sa pinakaugat ng kalituhan, yung datos laban sa damdamin. Kasi sa isang banda, nakakabasa tayo ng mga balita, di ba? Tulad nung galing sa Philippine News Agency na bumaba raw ang unemployment rate. Sa papel, ang ganda pakinggan nun, di ba? Oo naman. Ibig sabihin, mas maraming Filipino ang may pinagkakakitaan. Tama. At yan yung official na naratibo, yung official na kwento. Pero dito na ngayon papasok yung isang set ng datos. Ito naman yung galing sa Social Weather Stations o SWS. At dito parang ibang pelikula yung pinapalabas. Okay. Kasi dito, hindi gobyerno yung nagsasabi kung sino ang mahirap. Ang mga tao mismo ang tinatanong. Sila mismo. Oo, tinatanong sila, sa tingin ninyo, mahirap ba kayo? At yung sagot nila, yon ang nakakagulat. Naalala ko sa pagbabasa ko sa isa sa mga source mo, nung huling bahagi ng 2024, parang mahigit 60% ng mga pamilya ang nagsabing mahirap sila. 6 sa bawat 10. Grabe. Grabe. At kahit noong 2025 na, halos kalaati pa rin ang nagsasabing sila ay mahirap o yung tinatawag nilang borderline poor. So paano nangyari yun? Ang dami-daming may trabaho, pero ang dami pa ring pakiramdam ay mahirap. Dito na nagiging fascinating yung usapan dahil sa konsepto ng self-rated poverty. Self-rated, so sarili mong pananaw. Exactly. Ipinapakita kasi nito na ang kahirapan ay hindi lang numero sa payslip mo. Ito ay isang karanasan, isang pakiramdam. Pwedeng may pumasok kang sahod, pero kung pagkatapos mong bayaran yung upa, kuryente, pamasahe, pagkain, Wala nang natitira. wala nang natitira. O kulang pa, sa sarili mong pananaw, mahirap ka pa rin. Ang sinasabi lang ng mga survey na to, simple lang. Para sa maraming Pilipino, hindi sapat ang kinikita para sa isang desenteng pamumuhay. Ito yung agwat sa pagitan ng statistics at ng totoong istorya sa bawat bahay. So dito na papasok yung tanong okay, kung hindi pala sapat na may trabaho ka lang, ano yung mga tunay na problema? At isa sa mga unang lumabas sa mga binasa ko ay yung parang walang katapusang laban sa presyo ng bilihin. May isang ulat doon na nagsasabing bumaba raw yung inflation noong 2025. Pero bakit parang hindi ito naramdaman ng marami? Magandang punto yan kasi madalas nakakalito talaga yung salitang inflation. Ang pagbaba ng inflation rate, linawin natin, ay hindi nangangahulugang bumaba na ang presyo. Okay. Hindi pala ganun. Hindi. Ibig sabihin lang, bumagal yung pagtaas ng presyo. Pero kung ang presyo ng bigas, halimbawa ay tumaas na ng 20% last year, tapos ngayon tumaas lang ulit ng 5%, mas mataas pa rin yun kesa dati. Gets ko na. Gets. Kaya pala para sa isang pamilyang minimum wage earner, yung epekto sa budget nila, pareho pa rin. Masakit sa bulsa. Masakit pa rin. Parang parang tumatakbo ka sa isang treadmill. Pagod ka na sa katatakbo, pero pagtingin mo, nasa parehong lugar ka pa rin. Walang usad. Exactly. At kung ikokonekta natin yung pakiramdam na yan sa mas malaking picture, sa mas malawak na konteksto, dadalhin tayo niyan sa issue ng kalidad ng trabaho. Kalidad, okay. Dahil ayon sa isang analysis na pinadala mo,
Tinatayang 7 sa bawat 10 manggagawa sa Pilipinas ay nasa tinatawag na informal sector. Teka. Linawin natin yan. Pag sinabing informal sector, ano ba yung mga halimbawa niyan sa, alam mo yun, sa araw-araw na buhay? Sila yung mga construction worker na per proyekto lang. Sila yung mga nagtitinda online na hindi regular yung benta. Sila yung mga delivery rider, tricycle driver, na ang kita ay depende sa biyahe. Ang common denominator nila, Walang kasiguraduhan. walang kasiguraduhan, walang SSS, walang PhilHealth, walang benepisyo. Sila yung totoong isang kahig isang toka. At isipin mo, itong sector na to, na walang security, bumubuo yan sa halos 40% ng buong ekonomiya natin. Ganun siya kalaki. Grabe. So sa statistics, employed sila. Oo, Pero sa totoong buhay, parang naghahabol pa rin sila ng hininya. tama. Employed pero hindi empowered. Dito rin pumapasok yung konsepto ng underemployment na nabanggit sa isa sa mga sources. Ito yung mga taong, oo, may trabaho nga, pero kulang ang oras o kulang ang kita, kaya palagi pa rin naghahanap ng sideline. Racket, no? Oo, extra na racket. Ang kwento dito ay hindi lang simpleng may trabaho versus walang trabaho. Ang tunay na issue ay ang pagkakaroon ng trabahong hindi kayang bumuhay ng isang pamilya. Grabe. Kapag pinagsama-sama mo lahat yan, yung mababang sahod, mataas na bilihin, tapos hindi pa sigurado yung trabaho, parang ang hirap manalo. Pero may isa pang layer dito na tinalakay sa mga source mo. Yung mga structural o systemic na problema. Yung mga issue na mas malaki pa sa atin bilang isang individual. Oo, at dito na tayo lumalayo sa personal na budget at tumitingin na tayo sa blueprint ng ating buong ekonomiya. Ayon sa isang analysis, ang unang malaking problema ay ang paglago ng ekonomiya na hindi napapakinabangan ng lahat. Paano hindi napapakinabangan? Lumalaki raw ang GDP, oo, pero ang mga benepisyo na iipon lang sa iilang sektor o sa mga nasa itaas na. Hindi ito, kumbaga, kumakalat pababa, hindi ramdam sa baba. Pangalawa, binanggit din yung mahinang pundasyon ng ekonomiya. Halimbawa, yung sektor ng agrikultura na dapat sana ay nagpapakain at nagbibigay ng trabaho sa marami, parang napag-iiwanan na. In the long run. At may pangatlo, na isang sensitibo pero napakahalagang usapin na binangkit din, korupsyon at maling paggamit ng pondo. Kailangan nating linawin, hindi ito ang nag-iisang dahilan ng kahirapan, pero isa itong malaking angkla na humihila sa atin pababa. Isipin mo na lang, ang pondo na dapat sana ay para sa mas magandang pampublikong hospital para hindi ka mabaon sa utang kapag may nagkasakit. O para sa dekalidad na public school, para may laban naman yung mga susunod na henerasyon na makakuha ng magandang trabaho. O para sa infrastructure na lilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. Kapag ang pondong yan ay nawawala o napupunta sa maling proyekto, ang direktang epekto nito ay yung pagpapanatili ng kahirapan. So, yung tanong na saan napupunta ang buwis ko, hindi lang yun basta tanong, no? Hindi lang. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-intindi kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Nakakalungkot isipin yan, na parang ang dami mong kalaban. Pero ang maganda sa mga source na ipinadala mo, hindi lang sila tumitigil sa pag-identify ng problema. Naglatag din sila ng mga posibleng daan palabas dito. So, saan natin pwedeng simulan? Ang maganda sa approach nila ay tinitignan yung solusyon sa iba't ibang antas. Hindi lang ito yung gawin ng gobyerno to o ikaw ang may kasalanan yan. Sinasabi nila na ang pag-ahon kailangan ng aksyon mula sa individual, Mula sa sarili. sa komunidad at sa sistema. Okay, sige. Unahin natin yung nasa kontrol natin bilang individual. Ang unang-unang lumabas doon ay yung konsepto ng financial awareness. Ito raw yung pagpapalit ng bahala na mindset sa isang may plano mindset. Hindi kailangan komplikado, no? Hindi. Pwedeng magsimula sa simpleng pagsusulat sa notebook kung saan napupunta ang bawat piso mo. Ang layunin lang naman ay magkaroon ka ng parang x-ray ng iyong gastos. At kasama sa awareness na yan, yung pag-alam sa pagkakaiba ng needs at wants. Yan. Classic yan. At mas importante, ang good debt laban sa bad debt. Ang utang para sa gamit sa maliit mong negosyo, good debt yan.
Pero yung utang para sa pinakabagong cellphone na hindi mo naman kailangan, Bad debt. bad debt. Ang punto rito, ang kaalaman sa pera ay hindi pribilehyo ng mayayaman. Isa itong survival skill. Mula sa awareness, ang logical na kasunod ay yung pag-ataka sa utang. Lalo na yung mga galing sa, alam mo na, online lending apps na may patong-patong na interes. Dito, nagpresenta sila ng dalawang diskarte. Tama. At dito, kailangan mo tanungin yung sarili mo. Anong mas mahalaga sa'yo ngayon? Yung psychological win o yung financial efficiency? Kung kailangan mo ng motivation, may debt snowball method. Unahin mong bayaran yung pinakamaliit na utang para makaramdam ka ng tagumpay at ganahang kang magpatuloy. Para may momentum. Para may momentum. Pero kung puro numero ang tinitingnan mo, may debt avalanche method. Uunahin mo yung utang na may pinakamataas na interes para mas makatipid ka sa katagalan. Walang isang tamang sagot, ang mahalaga ay may plano ka. Ang ganda niyan. At siyempre, ang pangatlong solusyon sa personal na level ay yung paghahanap ng dagdag kita. Kasi sabi nga nila, hindi ka makakapag-ipon mula sa wala. Dito pumapasok yung konsepto ng upskilling, pag-aral ng bagong kasanayan. Teka, dito ko may tanong. Kasi madaling sabihin na mag-upskill ka o mag-sideline. Pero based sa mga kwento sa sources, paano yung gagawin ng isang nanay na may 3 anak at nagtatrabaho ng 10 oras araw-araw? O yung construction worker na pag-uwi? May sinasabi ba sila tungkol dyan? Bitin na race mo yan. At oo, ina-acknowledge nila yung hirap niyan. Ang tinituro nila ay yung paggamit ng mga pockets of time at mga accessible na resources. Halimbawa, imbes na mag-scroll lang sa social media habang nasa biyahe, pwedeng manood ng libreng tutorial sa YouTube. Yung mga maliliit na sandali. Oo, sinasamantala rin nila yung mga alok ng TESDA na libreng vocational courses. Ang mensahe ay hindi ito madali o mabilis. Ito ay isang investment sa sarili na kailangang isingit at pagtigyaan. Okay, malinaw yan. Pero hindi dapat dito nagtatapos ang usapan. Dahil kung ang isang tao ay nagsisikap pero yung sistema sa paligid niya ay gumigipit sa kanya, parang lumangagoy siya ng laban sa agos, di ba? Oo, tama. Kaya kailangan din ng solusyon sa mas mataas na antas. Dito napapasok yung papel ng komunidad at ng gobyerno. Sa komunidad, isa sa mga binigyan diin ay yung pagtuturo ng financial literacy habang bata pa. Isipin mo kung sa elementary pa lang ay tinuturuan na ang mga bata tungkol sa pag-iipon, sa simpleng budgeting. Ibang-iba ang magiging financial future nila. Malaking bagay yon. At sa pinakamataas na antas, yung gobyerno, ang sigaw ng mga analyst ay malinaw. Hindi lang basta jobs, jobs, jobs. Ang kailangan ay decent jobs. Desenteng trabaho? Oo, mga trabahong formal, may benepisyo at may seguridad. Kailangan din ng tunay na suporta para sa maliliit na negosyo, yung mga MSMEs. Sila yung dugo ng lokal na ekonomiya eh. At proteksyon para sa mga informal worker. At babalik tayo sa usapin ng governance. Ang laban sa korupsyon ay hindi lang isyung politikal. Ito ay isyung pang-ekonomiya na direktang tumatama sa bulsa ng bawat Pilipino. So, pagkatapos ng lahat ng ito, anong ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig? Para sa akin, ang pinakamalaking takeaway ay ito. Ang pagiging masipag ay hindi na sapat. Pwede kang maging pinakamasipag na tao sa kwarto, pero kung yung sahod mo ay kinakain ng inflation at yung trabaho mo ay walang seguridad, mahihirapan ka pa ring umangat. At dito natin babalikan yung kabalintunaan na sinimulan natin. Ang pinakamalaking kalaban ng Pilipinong manggagawang na yon ay hindi yung kawalan ng trabaho, kundi yung trabaho na kumakain sa kanyang kinabukasan. Wow! Yung trabaho na sapat lang para mabuhay ka na yon, pero hindi sapat para makapagplano ka para bukas. Ang mismong pagsisikap mo para makasurvive araw-araw ang siyang pumipigil sa iyo na tunay na umasenso. Grabe, ang bigat nun. Pero, totoo. At ang pinakamahalagang mensahe mula sa lahat ng iyong mga source ay ito. Kung nahihirapan ka, kung pagod ka na, pero pakiramdam mo ay kapos pa rin, hindi ito dahil tamad ka. Hindi ito lahat kasalanan mo. Nakatuntong ka sa isang komplikadong sistema. Pero, at ito ang pinakamahalagang pero, hindi ibig sabihin na wala ka nang magagawa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kaalaman, sa pag-intindi kung bakit ganito ang sitwasyon.
At sa maliliit na desisyon, Oo, nagsisimula yan sa maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw, mula sa paglilista ng gastos, sa pag-aaral ng bagong skill, hanggang sa pagiging mas mapanuri bilang isang mamamayan. kaya iiwan namin sa iyo ang isang panghuling tanong na nagmula mismo sa iyong mga binasa. Mananatili ka bang tumatakbo sa treadmill, umaasa na lang sa swerte? O sisimulan mo na ang paghanap ng paraan para makababa nito at lumakad sa sarili mong direksyon, kahit gaano pa ito kabagal sa simula?